Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng Happy Saturday sa iyo, kaagapay. Ilang tulog na lang at Pasko na. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood sa Facebook Live ng DZAS at YouTube channel. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan mo akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, nagpupuri at dinadakila namin kayo, sapagkat kayo'y banal, kayo ay dakila, Panginoon, hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na dumudulog sa inyo, at sa amin pong pananalangin, hayaan ninyong kami ay masumpungan ninyong nagtitiwala at nananampalataya sa inyo sa lahat ng aming idudulog na panalangin kahilingan. Panginoon, samahan niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Ganon din ang aming mga kaagapay na nandun sa kanilang tahanan. Yung iba'y nasa biyahe, Panginoon, yung iba'y nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Ingatan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat at ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming gagawing panalangin sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na tutugunin niyo po kami at aabutin ayon sa iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali man, kaagapay, na tinugon na ng Panginoon ang inyong mga panalangin kahilingan, bigyan din kami ng impormasyon. Mag-message po kayo sa amin para sama-sama po nating ipagpasalamat yan sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon at sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, magbulay-bulay po tayo. Kaagapay, samahan mo ako. Sa mga nakaraang araw, nag-iwan tayo ng mga ilustrasyon sa pamamagitan ng kamay at mga daliri upang madali nating maunawaan at mai-apply sa ating buhay ang regalo sa atin ng Diyos. Balikan lang natin, mga kaagapay, ang mga katotohanan na napag-aralan natin. Una, mahal ka ng Diyos at may regalo siya para sa iyo. Ito ay buhay na walang hanggan. Pangalawa, may problema
Ang kasalanan ay humahad lang sa iyo para hindi mo matanggap ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, salamat sa Diyos, may mabuting balita. Tumating si Kristo para lutasin ang problema doon sa krus. Siya'y namatay upang bayaran ang ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay upang maging daan o tulay pabalik sa Diyos. Pang-apat, ngayon si Kristo ay nakatayo sa may pintuan ng iyong puso. Kailangan mong gumawa ng pasya. Panglima, ang iyong pasya, kaagapay, kailangang sampalatayanan at tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Handa ka na ba ngayon upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung handa ka na ngayon para tanggapin si Kristo, maaari kang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin na nagsasabing, Panginoong Diyos, salamat po na ako'y mahal mo at ibig mo pong bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin niyo po ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Naniniwala din po ako na ikaw ay nabuhay na muli upang maging tanging daan tungo sa Diyos. Salamat po Panginoon na ikaw ay kumakatok sa pintuan ng aking puso. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko na po sa iyo ang trono ng aking buhay. Pagarian mo po ako ng lubos. Tulungan po ako na sumunod sa iyo mula ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay sa sandaling idinilangin mo ang dalangin ito ng taos-puso ay ginawa mo na rin ang pinakamahalagang pasya sa tanang buhay mo. Tinitiyak sa iyo ng Diyos na ikaw ay ipinanganak na muli ngayon bilang anak na kanyang pamilya. At ang pang-anim, ang katiyakan ng Kristiyano. Bilang anak ng Diyos, tinitiyak ng Diyos sa iyo na ikaw ay mayroon ng permanenteng relasyon sa Kanya. At ikaw ay pinagkalooban na niya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa unang 1, kabanatang 5, sa mga talatang 11 at 12, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Kaagapay, ang susunod na pag-aaralan natin ay tungkol sa salita. Ang layunin ng pag-aaral ay upang makilala kung sino si Kristo at upang magkaroon ng wastong relasyon sa Kanya. Ito ay matutungayan natin sa 1 kabanatang 1 sa mga talatang 1 hanggang 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito. Nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging
mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kaagapay si Kristo ay ipinakilala sa atin sa Kanyang pangalang salita, verbo sa ibang salin. Isa lang ito sa marami niyang pangalan. Kabilang sa mga pangalan niya ay anak ng Diyos, anak ng tao, tagapagligtas, Panginoon, mabuting pastol at iba pa. Bilang salita, ano ang tatlong katotohanan tungkol kay Kristo ang dapat nating malaman ayon sa talatang 1? Una, naroon na ang salita. Pangalawa, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang pangatlo, ang salita ay Diyos. Ipagpalagay na natin na naroon ka na noong una, noong dumating si Kristo at batid mo na ang katotohanan tungkol sa Kanya. Batay sa talatang 3 at 4 na siya ay Diyos, na siya ang lumikha sa lahat ng bagay at siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. Ano kayang sasabihin mo sa mga taong tumanggi sa Kanya? Paano mo sila kukumbinsihin upang maniwala sila kay Kristo? Salamat sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay tumanggi kay Kristo. Ayon sa talatang 12, may mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Ayon din sa talatang 12, bakit mahalaga para sa atin na sampalatayanan at tanggapin si Kristo upang tayo ay magkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos? Sa ating pag-aaral, nakilala natin ang dalawang grupo ng tao. Ang grupong tumanggap kay Kristo at ang grupong tumanggi kay Kristo. Alin sa dalawang grupo ang gusto mong kabilangan, kaagapay? Kung ibig mong makasama sa grupong tumatanggap kay Kristo, patuloy kang magpakumbaba at aminin sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at aminin na wala kang magagawa kung wala si Kristo sa iyong buhay. Pagkatapos niyan, anyayahan mo siyang pumasok sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Purihin ng Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman nating idulog sa Diyos sa panalangin ang lahat ng mga prayer request na pinadala po ng ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa umagang ito. Panginoon, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa inyo minsan pa. Inilalapit, O Diyos, ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Lord, inilalapit namin ang aming kapatid na si Althea. Dalangin namin, Panginoon, ay para sa kanya ay magkaroon siya ng malakas na physical na katawan, Panginoon. At sa kanyang kalusugan, O Diyos, alam namin na Ikaw po ang magpoproteksyon, Lord. At laban po sa mga nagbabadyang karamdaman, Panginoon, para sa kanya. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, si Jasper. Ang aming panalangin para sa kanya ay energy sa kanyang katawan na mahina, Panginoon. At sa araw-araw niyang pagtatrabaho, Panginoon, bigyan niyo siya ng malinaw na isip, Lord, sa karunungan na galing po sa inyo. Lord, ganun din, pinagpipray namin si Mel. Ang kanyang panalangin ay para mapabilis ang paggaling mula sa kanyang karamdamang sumasakit ang kanyang katawan, Panginoon. Ganun din po sa aming kapatid na si Rowena. Dalangin po niya ay magkaroon ng stable na kalagayan yung kanyang sugar levels, Lord. And
maging maganda ang kanyang kalusugan. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Cedric. Ang kanyang prayer request ay strength and safety habang nagdadrive sa malalayong biyahe, Panginoon. Ganon din po, inilalapit namin sa inyo si Luis. Ang kanyang panalangin ay malusog na pangangatawan, lalo na po sa kanyang pagbubuntis, Panginoon, at kaligtasan nilang mag-ina sa kanyang panganganak. Lord, nilalapit din namin si Carlo. Ang kanyang panalangin ay proteksyon laban sa stress and burnout, Panginoon. Lord, ingatan siya, bigyan niyo siya ng kalakasan. Inilalapit din namin sa inyo si Jenny. Ang kanyang prayer request ay healing mula sa frequent colds at low immunity. Panginoon, Lord, bigyan niyo siya ng kalakasang physical. Ganon din kay Patrick, Lord, ang kanyang panalangin ay maayos na digestion system at yung magandang kalusugan, healthy lifestyle, Panginoon, ang kanyang panalangin para sa kanyang sarili. Lord, si Mina, ang kanyang dalangin ay maging maayos po yung kanyang pangangatawan at magkaroon po ng hormonal balance and emotional stability, Panginoon, ng aming kapatid na ito. Ganon din si Harvey, ang kanyang panalangin ay magkaroon ng strong immune system at protection araw-araw sa biyahe. Lord, inilalapit din namin sa inyo si Tanya. Ang kanyang prayer request ay mabilis na paggaling mula sa kanyang sore throat, Lord, at sipon. Lord, ganun din si Leo, ang kaming panalangin para sa kanya ay kalusugan at patuloy na kalakasan sa trabaho, Panginoon. Ikaw po ang magbigay nito sa kanya. Inilalapit din namin sa inyo si Michelle. Ang kanyang dalangin ay magkaroon ng balance hormones, Lord, and overall wellness, Lord. Maraming salamat at inilalapit ko sa inyo sa oras na ito ang aming mga kapatid na sila Pastor Norlito, Miranda and Sister Marilyn ng NMM Corporation. Pagpalain niyo po ang kanilang pamilya, ingatan niyo po sila, Panginoon. Ang buong David family sa panguna ni Brother Engineer Romeo David, Lord, pagpalain niyo po ang buong David family. Ingatan niyo po ang kanilang mga kalusugan at ang inyong proteksyon ang kanilang patuloy na maranasan. Ipinagpe-pray ko rin, Panginoon, si Sister Evelyn Tagud. Lord, ang buong Tagud family, patuloy niyo silang pagpalain at ingatan. Ganon din po, Sister Teresita de Fonturum, Panginoon. Lord, kayo po magbigay ng kalakasan sa aming kapatid na ito, sa kanyang pamilya, lalo na yung anak niya na may sakit, Panginoon. Lord, pagalingin niyo at kayo, O Diyos, ang magbigay ng matibay na pananampalataya tungo sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, bukas na po ang gaganaping Project Elijah Missions Conference dyan po sa Anabaptist Mennonite Community Church, Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Lord, pagpalain niyo po ang gawain ito kasabay po ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagpalain niyo po ang aming mga tagapanguna, sila Pastor Brian Carrasco, Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villa, si Chairman Crescenciano Villa and his wife Angeline Villa. Lord, pinagpe-pray ko rin si Brother Adolfo Sator, the whole Sator family. Lord, ang inyong pag-iingat, pagpapala ay kanilang maranasan. Patuloy kong itinataas sa iyo ang aming kapatid na si Nanay Delia Baguio at ang kanyang kapatid na si Eduardo Reyes. Panginoon, ang patuloy na pag-iingat ninyo sa aming mga nanay at tatay na ito, at ikaw, Panginoon, ang kanilang maging kalakasan physically, Panginoon, and at the same time spiritually. Maraming salamat po. Nilalapit ko rin sa inyo Sister Nene De Leon Junicio dyan po sa Nueva Ecija. Patuloy niyo siyang ingatan at pagpalain, at ganun din si Tita Alona Junicio, Panginoon. Kayo rin po magbigay sa kanila ng kalakasan sa buong pamilya nila, ang Junicio family. Kayo, O Diyos, ang maging kalakasan nila, karunungan nila sa lahat ng kanilang ginagawa. Maraming salamat po sa araw na ito, at patuloy na ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago,
patuloy na ang biyaya ninyo ay napakalawak sa inyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalanginan, doon si Jesus. Kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa panahon